Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po pala ulit sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So yan guys, sa mga interested naman sa ating private reading and rituals, ayan. Lalo na at sa full moon, baka gusto nyo guys mag-inquire. Limit lang yung tinatanggap ko pag malapit na yung full moon. So ayan, message lang kayo sa akin guys sa mga gusto magpa-love spell, gusto mag-move on, ano pa ba. Kung gusto nyo na guys na maibalik yung energy na nakuha mo sa person mo, kung may mga negativity kang nakuha, ibabalik natin yun guys sa person mo. Okay? So message nyo lang ako guys. Okay, so nasa description box below yung link ng Facebook ko, message lang kayo. Tignan natin kanino bang love reading itong masasagap natin. Okay. Kanino ba itong love reading spirit guide? Meron tayong the sun. Okay, so guys, the sun kasi is, napakaganda nito, no? Kung alam niyo lang guys, sa tarot deck, pinakamaganda at positive ang the sun. So guys, itong sa relationship na to, yung malino na pinapakita sa akin, may magandang patutunguhan itong relasyon na to, no? Pero kasi may nag-aalinlangan dito, like parang doubt pa siya kung ano na ba yung nafe-feel niya sa taong yon. Nakikita ko guys yung parang kinokontrol or ayaw niyang aminin sa sarili niya na parang wait, hindi ko pa siya gusto, ayaw ko sa taong yan. Pero nafe-feel, no, parang eto ha, siya yung gusto mo pero ayaw mo. Parang nagtatalo yung puso at isip, no. Pwedeng siya yung nakakaramdam niyan or pwedeng ikaw. Basta may pag-aalinlangan ako nakikita nito. Parang gusto yung personality ng taong yun, pero ayaw nila yung pagkatao. Parang something na ganon, or pwede guys dahil sa kalagayan, sa sitwasyon. Titignan pa natin, kanina po itong love reading spirit guide. So yun guys, maraming salamat pala ulit, no? Sa mga nanonood. By the way guys, comment na kayo sa baba at isasama ko kayo sa aking manifestation, lalo na sa full moon. So, pag may time, i-video ko. Ayan. So, titignan natin. Meron tayong the hangman. O, di ba conflict? Sabi ko sa inyo nandun kasi sa point na nandun yung pagmamahal. Pero may conflict kasi nang nangyayari or dahil kasi kasal, pwedeng kasal yung person mo or pwedeng kasal ka. Parang nag-aalinlangan kasi nga hindi pa totally divorced, no? Pwedeng separate na rin naman siya sa una pero hindi pa sila nagde-divorce. And baka nag-aalinlangan kasi yung mga nangyari sa kanya sa past relationship niya is natatakot siya na baka maulit. Yun yung pinapakita sa akin dyan, guys. Tignan natin. Meron tayong, ayan, 10 of Cups. Pamilyado. Alam nyo yan, guys. May nakikita ko ditong family involved. Pwede pamilyado yung person mo or pwede ikaw itong pamilyado. So, pwedeng ito yung humahadlang dun sa relasyon nyo. Ayan na may family. O pwede naman guys na kayo yung family. Pero may ibang taong nakikisaw-saw sa issue nyo ng husband mo or ng wife mo. Parang okay naman tong pagsasamang to. Pero yun nga guys, may nakikisali. No? Yun yung pinapakita sa akin dyan.
Okay, no, the High Priestess, masyadong mahadera ba tawag dito? Ayan, may mahadera dito na parang kala mo, alam niya lahat, siya yung nagmumostra doon sa relasyon nyo. Like, dapat kasi kayo lang yung nag-uusap ng person mo, pero may nakikisali kasi dito. Okay, pwedeng mga kaibigan pala, na parang nakikisali kasi ayaw nila yung relationship na meron kayo. So, may mga naiinggit. Kasi parang almost perfect na to relationship na to. Yun nga, may mga naiinggit. Okay? Pero iba naman sa inyo guys, may natatakot, no? May natatakot na sumubok. Pasukin na tong buhay pag-ibig na to. Kasi yun nga yung malinaw na pinapakita sa akin guys. Dahil na rin sa mga conflict dito. Pero mas malakas kasi yung energy na takot sumubok kasi may nakikialam ng pamilya. O ayaw sa inyo, baka foreigner. Meron tayong Queen of Wands. Queen of Wands. Tignan pa natin. Meron tayong Ten of Swords. Okay. So, ito guys, mas malakas ang energy rito na pamilyado yung person na tinitignan mo ngayon. Okay? So, siguro medyo nagwa-wonder ka, medyo napapaisip ka kung ano ba yung dapat mong gawin dito sa connection na to. Kasi kagaya nga ng sabi ko guys, may magulo, no? Ingat ka kasi may gulo ko nakikita dyan, may mga confrontation, lalo na kung alam mong pamilyado or pwede kasing may kinakasama na yung person mo, kahit sabihin natin ikaw yung nauna, pwede meron ng kinakasama na parang siya yung magiging mamamagitan sa inyong dalawa ng person mo. So, the moon, diba? Pwede kasing iba yung sinasabi sa inyo ng person mo sa kung ano talaga yung totoo nangyayari. So, may mga pagtatalo dito, diskusyonan, confrontation, yan. Okay? So, tignan pa natin. Meron tayong your love is my space, safe place. Diba? Naku, yung iba sa inyo guys, nasa bawal na pag-ibig. Or sabihin na natin guys na hindi mo siya makuha ng buo. Naku, parang ano ba to, yung kanta. Ano ba yun, yung kantang kabet. Parang ganon. So, hindi ko kayo guys ini-insulto. May nakikita lang kasi talaga akong conflict dito. Okay, and kung makikita mo, ikaw daw yung safe place ng person mo. Nandun sa point na nakikita ka niya na someone na ikaw yung nagtatanggal ng mas sakit, no? Stress na pamumuhay na meron siya. So, nagiging selfish naman siya. Nagiging selfish siya sa kabilang banda, pero kasi ang alam niya, mahal ka naman niya. Gusto ko niya piliin, pero masyadong komplikado to guys. Kasi may mga taong nakikialam. Okay, nandun ka sa point na pwede kasi na hindi pa kayang tanggapin ng pamilya niya na magkakaroon ng iba itong person mo. Okay? Kaya parang mapifeel mo talagang hindi ka nagiging belong dito sa relationship na to. And kung makikita nyo guys, yun, safe place. Ikaw yung nagiging sandalan niya. Sa'yo siya guys, mas nagiging payapa. May mga parang meron ba kayong pinupuntahan, doon kayo nagtatagpo. So, medyo mabigat to para sa side mo, no? Para sa loob mo. Mabigat to para sa sarili mo na parang tinatago ka ng person mo. Okay? Hindi lang guys, parang tinatago. Nandun yung parang kinakahiya. Mapifeel mo yun kahit hindi naman yun yung pinaparamdam sa inyo ng person mo. Tignan natin. Meron tayong your soul shine brighter than the star. So, ang dami niya sinasabi sa inyo, mga compliments, ang ganda-ganda mo, ang macho-macho mo. Lahat ng magaganda, kasi gusto niya ma-appreciate mo kahit paano na
Kahit sa ganong simpleng bagay, guys, is nagagandahan sa inyo sa person. Kahit sa ganong pagkakataon lang, guys, is parang na-enjoy nyo. Na-enjoy nyo na kino-compliment nyo yung isa't isa. Okay? Parang kahit dun lang, guys, is mapagaan niya yung kalooban mo na talagang ikaw yung mahal niya. Pero kasi, guys, pagka ganyang alam mo talagang merong iba, promise, ganyan naman talaga ang mga mabulaklak sila, guys, no? Mabulaklak yung mga sinasabi nila sa inyo para lang hindi mo ma-feel na hindi ka belong. Or kahit ayaw sa'yo ng family is parang mapipil mo na tanggap ka niya. Okay? So, titignan pa natin, guys. Meron tayong love takes effort from both of us. So, ayan o. Na-appreciate ng person mo yung effort na ginagawa mo sa kanya. And nag-e-effort din siya sa inyo, guys. Okay? Nakikita ko naman sa person mo, nandun yung love. Nararamdaman ka niya, and kaya nga ginagawa niya rito, guys, pinaparamdam niya rin sa inyo yung pagmamahal na yon. So, masyado lang to, guys, komplikado. Pwedeng hindi mo alam. Pwedeng nagdududa ka na, like, parang may mga hinala ka na bakit ganito yung setup. Pwedeng clueless ka pa rin, kahit alam mo naman sana, pero nagbubulag-bulagan ka ba sa sitwasyon? Or pwedeng ramdam mo na, pero hindi ka sure na ganito pala yung sitwasyon niya. Ganito pala yung nararamdaman sa'yo ng family. Okay. Meron tayong love deserve another chance. Ayan o. Gusto niya ulit, guys, na mabigyan ng chance itong relasyon na to. Nag-fail man siya sa unang relasyon niya. Pero itong person mo na to, guys, hindi ko naman siya tinotolerate. Binabasa ko lang kung ano yung nakikita ko, pero parang handa siyang iwanan yung pamilya niya eh. Okay, handa niyang i-let go yun. Though, sabihin na natin, guys, na naghiwalay na, pwedeng wala na. O iba naman dito, guys, pwede nagsasama pa rin. Pwede may connection pa rin kasi may mga anak. Pero doon sa point na kaya niyang iwan para sa inyo. Kaya niyang i-give up yun para sa inyo. So, ganun yung pagmamahal niya sa inyo. Pero siguro kasi, for my opinion, kung nasasama pa, guys, tas may mga batang affected, siguro hindi nyo deserve, no? Ikaw at yung original, hindi nyo deserve yung person nyo. Kasi sakit ng ginagawa niya. Isipin mo na lang, guys, kung ginawa niya dun sa una, pwede niyang gawin sa inyo ulit. Okay? Pero kung ikaw naman yung nauna, ikaw talaga yung legal, at nagkaroon siya ng ibang pamilya at gusto niyang bumalik sa inyo, yun nga lang, guys, hindi niyo na to deserve. No? Sabi nga, guys, ito is love deserve another chance. Yes. Sino may sabi noon? Si Jelay Andres. Everyone deserve a second chance, but not the same mistake. Okay? Kahit sino deserve a second chance. Pero kung paulit-ulit yung kasalanan, hindi na yan deserve. No? Ibig sabihin, sinasadya niya na yan, guys. Tignan pa natin. Meron tayong, I'm worthy of the love I seek. So, broken-hearted siguro iba sa inyo. Kasi tignan mo, isipin nyo na lang, guys, no? Ito, nilalagyan nila ng gold na pandikit, lalo sa Japan. Mas gumaganda pa siya and mas nagiging elegant siya. Okay? And I think, gawin mong kapaki-pakinabang yung buhay mo. Deserve mong mahalin, no? Ikaw yung tipo ng tao na worth it ka. And kailangan mo lang hanapin kung saang aspeto ka magiging mas kapaki-pakinabang. And hindi mo deserve yung ganitong klase ng tao. Sabihin natin, guys, na mabait sa inyo, no? Naaawa ka kasi mabait naman. Na-encourage ka pa rin. Hindi mo kayang bitawan kasi iniisip mo, okay naman tong taong to kahit ganyan siya. Kahit na may ginagawa siyang kasalanan, hindi naman siya nagkukulang. Pero guys, hindi permanent ang lahat ng bagay, no? Kasi kung makikita mo patuloy-tuloy ka lang yung sasaktan dito, tuloy-tuloy ka lang masasaktan itong taong to. Yes, nandun tayo sa salitang mahal ka niya, pero kasi, di mo parang mas masarap mahalin yung taong hindi komplikado. Okay? Meron kasi ibang tao na parang mas hinahanap nila yung challenge.
Oo, hanggat hindi sila nasa-challenge dun sa relasyon, hindi nila masasabing in love sila. So, I think dito sa connection kasi na to guys, nasa-challenge ka sa kanya, lalo na at ganito yung connection na meron kayo. Okay, titignan pa natin. Baka naman nasa-challenge ka lang, pero hindi talaga to love. Ay, let me go. You deserve all the good things in this world, and right now, I'm not in a space to give you the type of connection you deserve. Live your life and let me go. So, I think ikaw, nakikita ko medyo nakukonsensya, or sabihin natin guys, nagigilty ka sa sitwasyon. Sabihin natin guys, na ikaw yung original, pero nagigilty ka pa rin, naawa ka pa rin doon sa other person. And kung makikita mo, ayan, malakas ang energy ng mga single. I'm single right now. I'm not attached to anyone and not looking to get into a relationship at this time. Diba? So, siguro, hindi mo pa rin kayang maghanap ng bago and siya pa rin yung parang hinahanap-hanap. Ganon. Tignan natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong obsessed. I think obsessed with you. I think about you all the time. Stalk your social and hope I run into you when I'm out. Oh. Diba? Ibig sabihin, gusto ka rin pala niya puntahan, pero meron lang siyang gustong ayusin na problema, guys. And doon sa point na, yes, obsessed sa inyo tong taong to. Sabi ko sa inyo, guys, kaya kanyang piliin ngayon. Kaya niyang i-give up, no? Yung mga bagay na meron siya ngayon. Ayan, nauutal ako. Sorry. Nauutal. So, ayan. Kaya niyang i-give up yung relationship niya ngayon para sa inyo. Pero kasi tignan mo ha, let me go, siguro medyo magigilty or mapapatanong ka talagang, deserve ko ba talaga to? Okay? And siguro may hikayat ka kasi mararamdaman mo yung obsession sa inyo na tong taon to. Meron tayong, you're mysterious. I can never seem to figure you out. Sometimes I feel like you're hiding something from me, never really know where I stand with you. Diba yan, no? Nararamdaman mo masyadong secretive itong taong to. May mga tinatago talaga siya, guys. Kasi sabi niya dyan, ay, you're mysterious. Ay, ikaw pala. Parang kina-question mo siya, parang napaka-misteryoso mo. Marami kang gusto malaman sa kanya na nagiging palaisipan sa inyo, pero hindi nagiging klaro. Okay? Hindi niya kasi, guys, na-open sa inyo. Selfish, yung tingin ko sa person mo, kasi ginagawa niya yung pwedeng makabuti sa kanya kahit siya yung mag-suffer. Kasi alam niya yung makakabuti sa pakiramdam niya. Pero kaya siguro hindi mo na to deserve. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong my dreams. I've dreaming about you. In my dreams, we are so free and in love. Wish I could stay there forever. Ayan, no? So, nasa conflict kayo, guys. Kasi feeling niya, mas nagiging malaya kayo sa panaginip or pwede sa inaambisyon niya. Pinapangarap niya para sa inyong dalawa. No? Doon, malaya kayo. Wala na magiging problema. Okay? So, titignan natin guys yung nararamdaman ng person mo sa'yo. Okay. Nararamdaman ng person mo sa'yo. Meron tayong no one compares. No matter how many people I've met and experienced, there's no one who compares to you. Diba? So, sabihin, kahit sino yung nakakasalamuha niya, kahit sino pa yung kasama niya ngayon, guys, wala siyang maikumpara sa inyo. Titignan pa natin, guys. So, parang dumarating siguro sa point na naikukumpara ka niya sa person na kasama niya ngayon.
Pero yun nga, sabi niya dyan guys, parang ang layo mo talaga doon. Kaya parang ikaw yung mas pinipili niya eh. Kasi nararamdaman niya guys, na sobrang mo siyang pinahalagahan. Okay? Meron tayong, this isn't goodbye. Diba? Hindi pa naman daw to guys, ito yung ending. Kung may distance sa inyo ngayon, hindi pa daw to guys totally nagpapaalam sa inyo. Kasi kung nagkaroon ng ending sa inyo, babalik at babalik pa rin daw siya. Kasi nasabi dyan, I don't want to walk away but it's what's best for me and us right now. This isn't goodbye. We will be together again soon. So, hindi pa ito para sa kanya. Tapos, pwedeng ginost ka nito. Basta bigla naglaho, no? And naging pala isipin sa inyo, yung bigla na lang guys, hindi siya nagpaparamdam. So, sabi niya dyan guys, hindi pa to ending para sa'yo at para sa kanya. So, babalik at babalik pa rin siya sa inyo guys. Siguro may mga problema lang siya guys na inaayos sa ngayon. Okay. You're mysterious. I can never seem to figure you out. Sometimes I feel like you're hiding something from me. Never really know where I stand with you. So, kinikimkim mo pala. Hindi mo ino-open din sa person mo kung ano yung problema. May mga, parang minsan nasasakpan ka, pero hindi mo nga na-open sa kanya. Okay? So, nararamdaman sa'yo ng person mo, nagiging mysterious ka nga, parang piling niya, hindi niya alam kung saan siya lulugar sa inyo. Bakit parang nagiging distant ka sa kanya, may mga pa-cold treatment din, parang may mga pagbabago na rin guys na nangyayari. Pero kagaya nga nasabi ko guys, hindi mo na lang siguro guys ino-open kasi ayaw mo maging issue pa, parang kaya mo tiisin. Ganon. So, tingnan natin. Meron tayong you're my favorite. You're the person I want to call when something good or bad happens. The first thought when I have news to share, you're my person. Diba? Yan o. So, marami siyang ino-open sa inyo. Hindi naman siya guys nagtago, no? Pero, sa family may mga tinago siya. Pero sa career niya, I think naging open naman siya sa inyo. Okay, tignan pa natin. Meron tayong your perfection. Your beauty amazed me. I'm not sure how attracted in someone like you, but I'm forever grateful. Okay, ano? So, diba, hindi niya rin guys alam kung bakit siya nahulog sa inyo. Basta, ang alam niya lang kung paano mo siya itrato. Okay? And natutuwa siya guys so, sa kaisipang tinanggap, tinahal mo siya. Pero alam niyo guys, nasasaktan ka dito. Bakit hindi mo maamin? Diba? So, ayan. Let's rebuild let's rebuild what we lost. Diba? Parang gusto niyo ulit guys na umpisahan kung ano man yung mga naudlot sa inyo. Parang ready siya guys na parang magtulungan kayo na i-build ulit yung relationship niyo. Okay? So, rebuild Ibig sabihin guys, pwedeng may natapos na talaga dito. And gusto niya ulit guys, ayusin ulit. No? Meron tayong my love for you is endless. Hindi nawala yun, guys. Hindi nagbago yung pagmamahal niya sa inyo. Meron tayong I'm choosing healing over hurt. Oh my God. Sumabog to. Hindi niya nakinaya yung stress. Okay? Mas pinili ka niya kaysa masaktan dun sa partner niya. Sa kasama niya. Kasi ikaw yung nag-heal sa kanya. Meron tayong I'm always drawn to your heart light. Oh my God. So, meron tayong my heart races when I'm with you. Iba sa inyo guys, pwedeng third party yon, no? Pwede naman guys na ikaw yung legal talaga. Ikaw yung nauna. Pero, isa pa yun guys sa mga nagiging disappointment mo kasi nag-open siya sa inyo. Diba? So, zodiac sign sa sign ni person. Meron tayong Aquarius, Cancer, Scorpio, and Virgo energy. Meron tayong Taurus, Leo, Aries, Virgo, Sagittarius, and Capricorn energy. Meron tayong Sagittarius, Leo, Capricorn, Taurus, Pisces, and Libra energy. Ayan. So, sa side mo naman guys, overall energy.
Okay? Overall energy. Overall energy sa side mo. Sige, ito na lang ulit yung gamitin natin. Meron tayong obsessed. I think I'm obsessed with you. I think about you all the time. Stalk your social and hope. Run into you when I'm out. Oh. Diba, parang paranoia. Parang napaparanoid ka na sa person mo. Kasi yung ginagawa niya sa inyo, guys, parang pull push method. Alam niyo ba yun? Parang siya kabuti. Magkaparamdam na lang siya, tapos ang sweet-sweet niya, tapos bigla na naman, guys, mawawala. Ganon. Meron tayong ghosted. I'm sorry. I disappeared. I needed to get always and clear my head. So, nawala ka rin. Parang nagiging on and off na relationship na to. Or iniiwasan mo siya. No? Nagpaparamdam siya sa inyo pero may pag-iwas kang ginagawa, no? Kasi parang siguro nasaktan ka na rin talaga. Meron tayong guys, gaslighting you. So, yan. Binabato mo sa kanya yung mga masasakit na ginawa niya sa inyo. So, ngayon, pwedeng ino-open mo na o pwedeng naiisip mo na, no? Since ginost mo siya, pwedeng, ayan, gusto mo na sabihin sa kanya lahat ng mga masasakit na ginawa niya sa inyo. Ayan, I know. Gaslighting you. I have been lying to and gaslighting you. You were crazy. You were the right. I just wasn't strong enough to admit it. Sadyak sa side mo. Meron tayong Capricorn, Libra, Sagittarius, Scorpio energy. Meron tayong Taurus, Aries, Gemini, Cancer, Leo, and Virgo energy. Sagittarius, Libra, Scorpio, and Aquarius energy. Okay. So, in the near future, pa tayo ng 3 cards. In the near future, meron tayong 5 of Cups. Mamimili na to, guys. Magde-decide na yung person mo in the near future. Parehas kayong mahalaga. Hindi niya rin kayong ilagay isa. Kasi siguro yung pamilya kasi siya dun eh. Meron tayong 9 of Wands. 9 of Wands. So, yan. Tingnan pa natin. Parang, 8 of Wands, so may communication na magaganap dito. May, talaga, gusto niya nang linawin. Ano talaga yung totoo? May mga tinatago kasi siya, guys. Ayaw niyang linawin sa inyo. Okay? Kaya nagiging palaisipan tuloy sa inyo. Kasi may mga bagay na hindi niya nililinaw. Selfish nga eh. Ayaw niya sabihin sa inyo yung totoo. Okay? So, tingnan natin, guys. Advice para sa'yo. Meron tayong every day may not be good, but there's something good in every day. Wow! Okay, so baka ito na yung time para mahalin mo na yung sarili mo, guys. Okay? So guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye!